Halos 400 retailer ng NFA Rice ang nasita sa pag-ikot ni Presidential Assistant for Food Security Francis Pangilinan sa isang palengke kanina. Sinisiguro kasi ng kalihim na sumusunod ang mga retailer sa mga tamang alituntunin. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot. Jay Sabale. Jay? Walang override, walang monitor. Jay? Alright, mukhang hindi ata tayo narinig ni Jay. Nagsagawa nga ng inspeksyon si Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization Czar Kiko Pangilinan sa Commonwealth Market kaninang umaga upang silipin ang supply ng NFA rice dito. Tinitignan ng Special Monitoring Team ng Secretary Pangilinan kung sumusunod sa alituntunin ng mga retailer, gaya ng tamang accreditation, signage at presyo. Sa kanilang inspeksyon, nasa 374 na retailers na ang napatawan ng parusa dahil nga sa paglabag sa paglalagay ng tamang accreditation or pagkakaroon ng dapat ng tamang accreditation at signage. Mula sa 1,018 retailers ngayon sa Metro Manila, magdadagdag pa raw sila ng 102 stores para mas mapalagaan pa ang NFA rice at maibsan ang mahal na presyo ng commercial rice. Pagsisiguro ni Secretary Pangilinan, hindi na mangyayari ang over-importation ng bigas katulad na nangyari noon. Pinag-aaralan na rin daw nilang mabuti ang tamang ratio ng import at commercial rice. Meron ding inaasang 400 metric tons ng bigas mula Vietnam na papasok ngayong July at August para maging sapat ang supply ng bigas sa bansa. Patuloy pa rin daw ang investigasyon nila sa posibilidad ng hoarding na maaring dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. Katunayan daw, nagsimula na raw bumaba ang presyo ng bigas sa Davao at tirik na raw ang presyo ng bigas sa Maynila at inaasahan daw nila sa mga susunod na araw na bababa na ang presyo nito. Samantala, pinagmalaki naman ni Agriculture Secretary Proceso Alcala nang bumaba na raw ng 30 pesos ang bawat kilo ng bawang. Sa ngayon, nasa 11,000 metric tons kada taon ang produksyon ng bawang sa bansa. Gumugulong na rin ang investigasyon ng National Garlic Action Team o NGAT para malaman na sa hinang biglang paglobo ng presyo ng bawang. Di raw nila isinasantabi ang posibilidad ng kartel. Ilalabas daw nila ang resulta ng investigasyon sa Senado, bunsod na rin sa hiling ni Senator Cynthia Villar. The supply will be available and it will stay at 32 at 27. Pagka mayroong NFA na mas mataas, i-report ninyo dahil sususpindihin natin o kaya kakansilin natin yung kanilang lisensya. We're expecting na by this week, kung hindi man bababayan, hindi pa rin magpa-further na mag-increase. Yung pong nangyari sa bigas ay hindi na po mangyayaring muli. Na nung sa bigas po kasi, kahit po anong basta pagsamahan na nakalista, pwede na mag-import. Nagamit po siya ng mga traders then at the end of the day. This time yung pong mga samahan, kahit anong laki nila, ay kailangan pong ipakita nila ang pruweba na they have the financial capability to import. Ang problema po ngayon, kasi kumita sila, na-ibenta nila sa traders. That means yung pong local hawak ng traders. At the end of the day, yun din traders ang may hawak ng imported. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang grupong Gabriela sa harap ng opisina ng Department of Agriculture kanina. Nag-ingay sila at kinalampag nila ang mismong gate at nag-ingay nga sila gamit ang kanilang mga kaldero at ang kanilang mga pamukpok at pinapakita rin nila yung kanilang suporta kay Representative Emmy De Jesus na naghain ng resolusyon na magsagawa ng sariling investigasyon ang Committee on Agriculture at ang Department of Trade and Industry dito nga sa dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. At yan muna ang latest mula dito sa DA. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jay Sabale.